course, too, with the captain giving you the best hits of the day. And kicking the day with a song from the famous South Korean girl group, Twice. What is love? I am your DJ Babysat, and you're still listening to Creatives 106.5. Yesterday, we asked our beloved listeners to answer the question about what is love. Kaya naman mga kababayan, ng ating unang letter sender, ang sabi niya, "Hi DJ Babysat, itago niyo na lang ako sa pangalang Althea. Very intriguing ang tanong na what is love, kaya naman napasulat ako dito." Ayun nga. For me, love is sacrificial. Uy, mga be, doon tayo sa bagong coffee shop. Oo nga, matagal ko na gusto i-try dun. Pas muna guys, ang dami ko po kasi kailangan tapusin na trivia. Sure ka? Lagi ka na nga na-absent sa mga gala natin. True, nagtatampo na nga ako dun eh, laging wala. Sorry, bawi na lang ako next time. Importante ko sa tinalaga to, tsaka ang dami ko nag-backlogs eh. Ay, sigo ka naman. Fine, basta totohanin mo yung pagbabawi mo. Sige, tara na nga, alis na tayo. Ay, wait lang pala guys. Bili muna kayo nito sa Bilog. Ano yan? Ayan na naman siya. Last week mga bags. Ngayon mga, ano yan? Maganda sa skin. May kojik ka ba dyan? Oo. Uy, maganda daw to. Magkano ba to? Mura lang yan, kaya na yan. O sige, kunin na namin ha. Kunin na namin. Bayaran na namin bukas. Sige, tara na. Thank you. Tara na kami. Bye-bye. Bye-bye. Sacrificial. Kahit gusto sumama, pipiliin mo pa rin mag-stay para sa isang bagay. Hello, anak. Hello, ma? Magagabi na, hindi ka pa ba uuwi? Sorry, ma, may tinatapos lang po ako. Ay, hindi. Kailangan mo nang umuwi. Kailangan kumpleto tayo sa hapunan natin. Uuwi na rin po ako dyan, ma. Huwag po kayo mag-aalala. Sige, anak. Mag-iingat ka, ha? Yung kahit pagod ka na, gugustuhin mo pa rin maging malakas. Oo, anak. Kumain ka na ba? Gabi ka na naman umuwi. Lagi ka lang ganito. Puro ka-aral, projects, laptop. Tapos na napapala mo. Tumataas ba yung grades mo dyan? Yung pagkatrabaho mo, baka napapabayaan mo na, ha? Yung kahit anong sabihin nila, iintindihin mo. Ate, tignan mo naman yung sapatos ko. Ang dumi-dumi na. Bilhan mo naman ako ng bago, yung uso. Ay, naku. Sige, gagawin ko ng paraan. At yung kahit anong hingin nila, ibibigay mo. Kaya love is sacrificial. Ibubuhos mo yung lakas, oras at kakayahan mo para mabigay sa kanila ang best. Yun ay ang pag-aaral at pagtulong sa kapatid ko. Kahit nakapalit nito, ay pagod at pagkawala ng oras sa pamilya, kaibigan, at higit sa lahat, sa sarili. Grabe. I am speechless. Saludo sa lahat ng mga taong nagsasakripisyo para sa mga taong minamahal. Kaya naman let's proceed sa ating pangalawang letter sender. Hello po, DJ Babysat. I prefer not to mention my name since I want to keep my identity anonymous. For me, love means choosing yourself first before choosing what others want you to be. Back in the days, I had this one girl that I really, really loved. We're both graduating students nung nililigawan ko siya. And eventually, naging kami. And sometimes, some things don't happen the way you expected them to be. Even guys kasi nakaka-experience din ng, alam mo yun, bad days kumbaga. And ako kasi, I endure those difficult times now as long as I can. And ang pinaka naaalala ko is kapag guy ka, parang walang naniniwala sa'yo na pwede ka rin palang, alam mo yun, ma-abuse. O, anong oras na? Buti may ka pa. Sorry, babe. Nagpakain kasi yung boss sa opisina.
Wala ka bang kasama sa bahay? Wala bang pagkain dito? Bakit kumain ka pa doon? Minsan lang naman eh. Minsan lang, di ba sabi ko umuwi ka na maaga? Ano, walang nag-iintay sa'yo? Ha? Palagi na lang yun. So me in that girl lasted for 5 long years. All the pain that I endured during our relationship helped me to be stronger. Sa tagal ng pagtitiis ko, napagod po ako. And one time, bigla na lang pumasok sa isip ko yung mga question na, kumusta ka? Sigurado ka bang sasaya ka sa ganitong sitwasyon? Bakit hindi mo itry mahalin muna yung sarili at yung meron? Sinubukan ko po talagang kalimutan lahat ng nangyari and sobrang hirap. Though hindi siya totally makakalimutan niya sa magiging happy and contented ka rin if you focus more sa sarili mo. Alam niyo talaga minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa iba, nakakalimutan natin yung sarili natin, no? To our letter sender, thank you for sharing not just your definition of love, but also what are the lessons that you learned from it. You deserve to be happy, genuine happiness. At ang ating last letter sender, it is from Mayan. Grabe ang pa-intro niya. Grabe, nagulat talaga ako dito. Hello po, DJ Baby Z. Dati, hindi ako naniniwala sa salitang kapag mahal mo, papakawalan mo. Kasi kapag mahal mo, ipaglalaban mo. Isa pang hindi ko pinaniniwalaan ay yung loving can hurt. Kasi hindi marunong manakit ang pag-ibig. Ang nananakit ay yung mga emosyon tulad ng galit, selos at inggit. Sa kabilang banda, tama naman, pero may pagkakataon rin na hindi. For me, love is respect. Wala. Kanina ka pa tingin na tingin kay Heart. Ay, gusto ko ba sa kanya? Si Heart? Wala ka. Respeto sa kung ano ang desisyon ng taong mahal mo. Kahit hindi ikaw ang pinili. Uy, nandiyan ba si Heart? Alam mo ba na may gusto akong sabihin sa'yo? Mula nang nakita ka nakakita ko simple lang ang tulad mo ang pinapangarap ko. Ang pangarap ko. Kaya sana maibigan mo ang aming komito para sa'yo. Dahil sa'yo nila ang pangarap ko, mahalin ang katulad mo, sana ay mapansin mo. Dahil simple lang ang pangarap ko, laging ikaw at ako ang Pagpaparaya sa kung saan ba talaga siya masaya. Yung kahit hindi ka kasama. Doon ko naiintindihan yung sinasabi nilang kapag mahal mo, pakawalan mo. Na kung mahal mo talaga siya, mas pipiliin mong maging masaya siya. Even though their happiness doesn't include you anymore. Miss Heart, pwede ba
kitang ligawan? Kahit hindi na dahil sa'yo yung pagtawa at pagngiti nila. Sa pagrespeto sa pinili ng taong mahal mo, mahirap siya, oo. Kasi bakit hindi na lang ako? Sooner or later, you will realize na ang pagpilit sa taong hindi ka naman gusto would only give you more pain. Eventually, you will find the happiness that you choose to respect and let go of the person. Because as long as they find joy with the person they choose to love, I think you can also be happy. that would be all for today. I wanted to say thank you to these 3 brave people who shared their experiences and definition of love. Pero alam nyo, ang dami kong natutunan dito. For some, loving might need sacrifice. For a few, loving should be fought loudly and hoping not to lose yourself in the process. Some people love in silence. They let go of the person they love, since loving means respect. Love. It is a continuous process. For every person, it is different. Different depending on the circumstances, and most of the time, it is a variety of things we do for the person we love out of pure affection. That's all for today. I'm still your DJ Babesat, and you're still listening to Creatives 106.5.